Enyel, magandang umaga. Sa iyong magandang balita. Enyel. Magandang umaga, Romel at Jackie. Alam nyo, daan-daan ng food packs at hot meals itong naipamahagi. At inaasahang madadagdagan pa sa mga sunod na araw. Wala rito sa Trinings Kitchen Stories. Nabahagi ng kanilang inisyatiba, nakapagbigay ng libreng merienda para makaagapay ang mga public utility at delivery riders ngayong panahon ng krisis sa produktong petrolyo. Itong Trinings Kitchen Stories, hindi na bago ito Lakay Romel sa ganitong kursada o initiative dahil sila rin yung nasa likod ng Soup Kitchen. Kung matatandaan nyo noong panahon ng COVID pandemic at itong kasagsagan ng mga bagyo sa lungsod ng Marikina. Kaugnay nito, kasama natin sa ating linya. Pinuntahan natin ngayong umaga kaya lang mamaya hapon para ulit yung start na kanilang pamimigay. Pero makakausap natin ngayon ang founder ng Trinings Kitchen Stories, si Chef Jason Maulit. Chef, welcome mo sa DZRH. Good morning. Magandang umaga, Chef Jason. Good morning. Good morning, po, Chef. na, sarado pa po yung trainings ngayon. Unang-una, Chef, sino ba may-ari nitong Trinings Kitchen Stories? Ako po, yung founder and chef. Si Training po yung lola ko po. Nung panahon ng pandemic, tinamaan po siya. So, yung start po talaga ng pagluluto namin para sa mga kababayan natin, nagsimula po siya as gratitude campaign for frontliners nung na-hospital si Mama Trining. Tapos kinailangan po namin humingi ng tulong. Nag-fundraise po kami at nabigyan po tayo ng generosity ng ating mga kababayan. So nung namatay po siya, natakot po ako na yung family recipes hindi na namin magawa dahil hindi siya nakasulat. So nagtayo po ako ng restaurant na yung family dishes po at saka yung mga niluluto ni Mama Training po yung ginagawa namin. Tapos kapag panahon po ng bagyo at saka panahon ng krisis, nagiging soup kitchen po kami para makatulong ng kaunti sa mga kababayan natin. So hindi pala ito unang beses na ginagawa ninyo, Chef Jason. Sa tuwing merong krisis, ganito ang ginagawa nyo ng pagtulong or inisyatibo? Yes, sir. Opo. Kasi naranasan din po namin yung pagtulong naman sa amin kahit mga strangers, mga hindi namin kilala. Tumulong nung panahon na kami yung nangangailangan. Ang pangako ko po kay Mama Training noon, pag nagkaroon tayo ng pagkakataon na tayo naman ang makapag-share ng biyaya, gagawin din po namin para sa mga kababayan natin. In other words, ibinabalik nyo lang yung blessings na inyong tinanggap. Yes po. Kahit na mahirap din para sa mga restaurant. Oo. Sobrang tumaas na po yung presyo ng lahat ng mga raw materials, pati kami po, yung mga gasolina rin po. Karamihan po sa mga staff natin, mga riders din eh. So talagang tinamaan po talaga ng krisis na to yung mga miski sa team po natin. So, yun nga, Chef Jason, nabanggit mo na nagtaas lahat ng bilihin. Saan po nyo nakukuha yung pondo for this initiative na pwede rin po ba na magbigay po ng donation? Yung mga ilan po nating mga kababayan na medyo nakakaluwag-luwag, gusto rin pong magbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Yes po, ma'am. Bale, nagpa-fundraise po tayo. So, meron po tayong in-cash and in-kind donation. Ang pangako naman po namin sa mga kababayan natin hanggat merong ingredients na dumarating at merong resources na dumarating, yung portion ng kusina natin magiging dedicated for the feeding operations, no. So far, halimbawa po ngayon, yung Bounty Cares Foundation, yung Bounty Fresh, nag-pledge po sila ng manok tsaka itlog. Good. Meron din po tayo mga partners na mga magsasaka po from Benguet. Nung bumili po tayo ng gulay sa kanila, kumbaga halimbawa 150 kilos po yung binili nating gulay, ang ginawa po nila, tinapatan nila yung binili natin. So naging 300 kilos na pagdating sa Trinings Kitchen Stories. So ang nakikita po natin dito sa experience na to, yung Pilipino talaga nasa puso niya yung tulungan yung kapwa niya dahil opo, kasi kahit na lahat tayo naghihirap, parang kung sama-sama tayo, baka mabawasan ng kaunti din yung paghihirap ng ibang tao dahil sa atin. Obviously, Chef Jason, lubhang makakabilib at hindi pangkaraniwan yung ginagawa ninyong tulong sa gitna ng krisis. Ang tanong ko, hindi ba kayo nababahala, Chef Jason, na dumating ang pagkakataon na hindi naman sinasabi natin na kayo ay malugi, pero hindi nyo makamit yung target revenue ninyo
for example, for the month of April dahil sa ginagawa niyong pagtulong na ito? Meron bang ganung apprehension on your end, Chef Jason? Lahat naman po yata ng Pilipino ngayon kinakabahan na sa mga nangyayari at saka sa mga susunod pang mangyayari. Ako po, ngayon yung trainings, medyo lumalaban po tayo pero pahingalo na rin. Kumbaga papunta na tayo sa medyo hingalo. Pero ang kwento po ng mga super natin kapag nakakausap namin, minsan mamimili na sila between pagkain o gasolina. Kami po sa trainings naman, kahit naghihirap na rin po tayo, hindi pa tayo umaabot sa punto na mamimili ka kung kakain ka ngayon o magpapagas na lang para magtrabaho. And tingin po namin kung dumating na sa punto na yun na yung choice ng super, yun na yung choice ng rider, kailangan nang may tumulong. Kailangan nang may magbigay po ng kahit kaunting assurance sa kanila na hindi sila nag-iisa sa krisis na to. Ako naniniwala po ako sa kabutihan ng Pilipino. Nung nangyari po tong initiative na to, medyo ang dami pong nagtanong din ng mga menu namin, nagtatanong kung paano makakatulong sa restaurant. So, naniniwala po ako na yung Pilipino, pag nakita po nila, una kung honest yung initiative, kung may integrity yung mga taong gumagawa ng initiative, people are going to be drawn. They will help the Filipino. And yun po yung hindi po mas malaki po yung tiwala ko sa Pilipino kaysa sa takot ko na malugi yung restaurant. Sana po mas madami pa po ang maging katulad niyo. Siya po magdadagdag tayo ng mga araw kung saan mamimigay pa tayo nitong mga libreng pagkain para sa mga super natin. Ano ba yung mga mechanics na dapat siguro ihanda o requirements na dapat ihanda ng mga super natin? Kasi I understand itong unang 2 araw ng pamimigay ninyo ay baka nagkaroon ng confusion dahil yung iba siguro baka magpanggap na lang na super ng pampublikong sakyan, sir. Opo. Nung first day po, medyo nagkaroon ng experience na gano'n nun. Parang dinumog bigla tapos yung staff natin medyo na-overwhelm. So nag-abot. Nung second day, meron na pong learning. Ang ginawa po namin, pina-register na po namin sila. Simple details lang po hiningi namin. Pangalan, kung ano po yung ruta nila kapag bumabiyahe, at saka yung kung kanino po silang organization affiliated. Kung Grab, Move It, Lala Move, yung mga ganun po. Ang experience po namin, kapag may step po na ganun, yung mga hindi totoong super, hindi natutuloy kasi kailangan ipakita nila yung app sa amin. So, yun po yung nagiging filtering mechanism din natin. Medyo bumagal ng kaunti yesterday kasi dahil sa step na yon, pero mas nakakasiguro po tayong lahat na yung efforts natin mapupunta talaga para sa pinaka-vulnerable ngayon who are our drivers. Also, Chef Jason, ano nga uli ang abutan nilang pagkain sa inyong libreng programa na ito, Chef? Opo, nung Monday, nung nagsisimula po yung initiative, nagpamerienda po tayo, pansit. Pero yesterday, dahil po mas dumami po yung resources natin from the help of our kababayan, nakapag full meal na po tayo. So, yung kung ano po yung mga ingredients na makuha sa kusina, mga karne namin, nilagay po namin with sayote. Today po, ang alam ko, ano tayo, pinagoongan sa gising-gising kasi may mga gulay po na galing sa Benguet. Opo. Pinili na po natin na mag full meal na lang kasi marami pong mga riders talagang gusto nila kanin yung kailangan. Tama. Kasi kumbaga one meal a day na lang sila. Yes. At mag-uumpisa yan anong oras? Po? Anong oras siya matatapos? Usually po nagsa-start po tayo ng 4 p.m. Nagluluto na po yung kusina siguro mga 2:00. Tinataon din po namin sa lean hours ng operations natin para hindi po masyadong masakit naman. So mula 4 o'clock po hanggang maubos po yung stock, nagbibigay po tayo ng pagkain sa labas po ng Trainings Kitchen Stories. Ayun. Maraming salamat, Chef. Jackie, meron ka pang tanong? Wala naman na lakay. Sige. Nagpapasalamat lang din ako kay Chef Jason at sana po lumago pa ang inyong restaurant na Trainings Kitchen Stories. At gayahin din ng iba pang mga establishmento. More blessings sa Chef Jason. Thank you, Lakay. Maraming salamat po for having me today. Daniel? Oo, at kasama nga natin ang founder ng Trainings Kitchen Stories. Maya-maya, 4:00 ng hapon ay magisimula ulit silang mamahagi
ng libreng pagkain para sa ating mga pampublikong o super ng mga pampublikong sakyan. Pakiulit mo Mula uli. dito sa lungsod ng Marikina. Enyel, pakiulit mo Ako si uli. Enyel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Enyel, andyan ka pa? Yes, Laki Romel. Oo, sige. Pakiulit mo uli yung location, Enyel. Oh, si Chef Jason at ang kanyang Trainings Kitchen Stories ay matatagpuan sa Hill Fernando Avenue dito sa Barangay Santo Niño, Marikina. Actually, itong buong Hill Fernando puro restaurant ito. Wala rito sa may sumulong o sa may sa may Marcos Highway papasok sa Marikina at palabas. Pero yung kanilang lugar ay specifically matatagpuan sa Lot 12, Block 3, Hill Fernando Avenue dito sa Barangay Santo Niño, lungsod ng Marikina. Malapit lamang ito sa Good Friend Bridge at Marikina Engineering Compound, Lakay Romel at Jackie. Okay, maraming salamat, Enyel Parrosa.